Kag pangabayon na akon si Brother Omar nga maka-lead sa aton pangamuyo Sunday School before kita magsugod. Mga muyo kita, no? Magaduko kita sa aton mga ulo, kag maghatag kita sa pagtaod sa iyang pinamiton sa sining adlaw. Una sa tanan, salamat sa sining kaygayunan nga gihatag ya sa aton. Una sa kabuhi nga ginsipti ya, kag kabay nga siya gid magagamit sa iya alagad nga makahatag sa aton sang pagpakaon sa espiritual nga bahin. Kabay iya gid nga siya gid magatandog nga magabuhat nga magapatunga sa aton sa tagsa-tagsa nga gamiton niya nga mangin kaangay siya nga ayari siya sa sini nga duog nga makig-upod sa aton nga makigambit kita sang iya mga kaayo nga nahimo sa aton kabuhi. Ginatugyan ko ini sa iya kay siya lamang ang aton Dios nga buhi nga nakakita sang tanan kag siya ang tag-iya sa aton kabuhi. Ginabalik ko ang tanan nga himaya kag dungog sa iya lamang gamanan ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, salamat. Magapamungko na kita tanan. Salamat sa pag tindog niyo. Okay. So sining tion, no? Ang istoryahan natin subong is the three categories of sins, no? So according sa Bible, kadamo sang klase sang sala. Kitaon. Okay, kitaon. So kadamo sang klase sala. Pero in 1 John chapter 2 verse 16 ginsummarize siya into tatlo lang ka category, no? So ini siya the three categories si makita ni sa 1 John chapter 2 verse 16. 1 John chapter 2 verse 16 naghambal, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. No? So nambalogin na damo klase nga sala sa kalibutan, no? But all in all ginsummarize na siya tatlo lang ka category. Okay? So naka-mention na ginin si pastor before kita magsugod nga about sa first temptation ni Christ, no? So ginakuha ni siya sa atong pagtintar sa kay Kristo sa wilderness, no? Kapila siya gintintar? Tatlo, no? The first one, tungod gutom siya, ginabalan sang yawa nga i-transform ang bato sa tinapay. Ikaduwa, gindala siya sa pinakataas nga area sa kalibutan wherein makita niya tanan nga properties sang kalibutan, no? Ikatatlo, hindi. Ikaduwa na siya, no? Ikatatlo na siya. Ikaduwa, amo to ang palumpaton siya tungod kay luwason siya sa mga anghel, no? Hindi siya pabayaan sa mga anghel, no? So, ini siya nga tatlo, disconnected sa ginamin nato nga three categories of sin. Kag amo nga ang question is nga amo ning pagtira sang yawa siya, no? Tungod sa pinsel sang yawa, tungod kay tao siya, no, pwede siya malaylo sa amuning because as tao sa tatlong amo gini permeng ginapangita sang tao. Di ba? Properties, napagid fame, kag pride. No? Okay, next. So what are these categories of sin? Okay, number one, we have the lust of the flesh. Kin cross-reference ko ni siya sa Luke chapter 4, verse 3 to 4. Muna pagtimtar sa iya kay Kristo sa unod. Pagkaon. Ikaduwa, the lust of the eyes. Ikatatlo, and the pride of life. Okay? Sa amuni permi ang ginatira sang yawa sa aton. No? Sa nga tatlo gini permi. Okay? So, before kita sugod, ano gibala ang natawag na lust? L-U-S-T. No? Lust. Lust is often associated with intense selfishness, kadalok, or immoral desire. Mga immoralidad. No? Mga immoralidad, mga hindi maayong pinanggawi sa kalibutan. No? O mga binastos, medyo medyo pag tuon ko ni gani do ka medyo
Brutal gid ni siya. No. Brutal gid ni siya. No. So, immoral, mga binastos nga mga nga mga desire, nga mga handom, no? Particularly in sexual content, but also refers to excessive longing of power. Now, dili na gitawag ang pride. Excessive longing of power. Okay? Bisan sino, pwede iguon sini. Pastor ka man, member ka man, even mga bata, no? May gidya bata ang gusto gidya pero may sa babaw, di ba? Excessive longing of power. Ano pagid wealth, manggad, kag other worldly things. Okay? Other worldly things. Mga bagay nga ari sa kalibutan. Okay? Amo siya ginatawag nga lust. So tanan basta excessive desire nga hindi na bala nga daw hindi na insakto, no? Hindi na insakto. Hindi na normal. Huh? So first, naton ang the lust of the flesh, no? Lust of the flesh. So the lust of the flesh, sino makabasa, okay na niya. Kung na nabasa sa Luke chapter 3 verse 4. So, what is lust of the flesh? In Galatians chapter 5 verse 19 to 21, amo ni siya ang ginatawag, amo ni siya agin enumerate ni Paul kung ano ni siya ang natawag na lust of the flesh. Now, the work of the flesh are manifested. No? O, di ba gani? Sa totoo lang, kung pasugtan niyo lang ang inyong kaugalingon, di ka magkato di ay. Di ba? O, tuyo Domingo Di ba? Magambal ka nga, last meaning, dala na tang tinamaran. Di ba? Unod nun. Arab lang, di ba? Gusto, kapilata di pa rin mga batian nga, ang unod niya, gusto lang niya magpatawhay. Gusto lang niya magserbisyuhan. No? Ang tuturan ta lang, tamad ta magkatod kaya tungod Domingo subong, tugnaw pa sang kaagahon. Kung pasugtan mo lang yung unod, bisan alas 10, hindi ka pa magbangon siguro. No? Okay. So, manifested, which are these adultery. Number 1 is adultery. What is adultery? No. Dubli-dubli asawa. Asawa-asawa gali. Kaysa lang asawa Sa mga tao mahilig mga babae. Mga chicks. No. Muna siya adultery. Next, fornication. Amo ning sex outside marriage. No? May panakasal. Nag-live-in na. May mga bata na. Oh, wala sang blessing sang ginikanan o sang pastor. No? Actually, no, sa pag-observe na ako, hindi man kinanglan magpakasal ka, hindi man kinanglan garbo-garbo, di ba, pastor? All need to do is blessing lang. No? Blessing. Blessing sang pastor, blessing sang ginikanan. No? Oh, pwede ka man sa gobyerno, di ba? Pastor, damo ng kasalan ng bayan. Di ba? So muna. But today, tungod sa mga modern nga mga style, may tawag na live-in. Tungod gibase ko no hindi sila compatible, di ba? Inaanakuan naton sa mga western, arang sa mga Amerika bala na. Hindi sila pakasal, tungod ginatanaw pa nila, base sila compatible, base bala along the way, magbulag man lang sila, kanugon, amo na nagwa ang divorce. Divorce. Kaya tungod, kung sila gusto, kung pinsara nila nga daw, hindi sila compatible sa isa-isa, automatic, kalasan dayon. No? Kalas dayon. Ang iba naman, ginahimo na negosyo. Kung katanaw ka mo sa mga news, mga kaso-kaso na isa sa diba, tungod ka i-divorce ka, may bata ka mo, so kailangan ng child support. Or kinanglan, ang inyong property nga duwa tungaon. Tungod kay conjugal property man ha, tungaon. Kung ang isa naman niya kwarta-ruta, muna iyang style. Ma-divorce, tunga ayos ang property, tungod kay wala siya mayo dihado siya, pangaon yung ibang so ginahimo na siya negosyo.
Ikaduha, katlo, uncleanliness. Maghambal ta nga uncleanliness, di na siya literally nga gatinaping ka. No. But also, pwede man na, arab lang pagkabuhi nga hindi matarong. Do summarize siya sang tanan. Next, lasciviousness. Maghambal ta nga lasciviousness, amo na siyang bilang hambal ko na lang, kamanyakan. No, kamanyakan. Oh. Ablang sa mga sunoy pa sa una daw, kung magtanaw ka sa babae, daw ginuubahan mo na. No. Balo ko na ng mga istorya kaya nakapod mo kusuna sa mga sunoy-sunoy. So hindi na siya maayo nga. Tungod, kung kitanaw mo na siyang babae nga daw kalain sa imo paminsaron, automatic na ka, sala ka na sa Ginoo. Especially sa mga sa mga may pamilya na. So bisan tuod wala mo siya gintandog, pero sa imo mind naka-commit ka na sa tawag nga adultery. Adultery. Ang tawag na lasciviousness. Next, idolatry, damo-damo Diyos. Damo-damo Diyos, kadto sa pihak. Gasimba sa mga ribulto. No? One time ganyan nakita ko last week dinagsa, di ba? Dinagsa. So may nakita ko nga post sa Bible, okay lang ba ang Christian ma-interest din nagsa? Hindi gidya no? Di ba? Di ba? Kagmiyara man ko, may counselor man kami ang classmate man namon sa kapihan. Namangkot ko siya, counselor, wala ka muna gina-require. Wala ka muna gina-require magkadto sa muna nga mga events, especially kung highlights. So ang balya, why ko ginahagad sila pero wala sila nagaupod. No? Kag kung magkadto man gid sila, hindi tungod sa pista, kundi tungod sa responsibilidad. No? Kay kung magkadto ka sa pista, pero sang nga nagasimba ka da kay sino man dailan nga patron da. Yeah. Hindi na ako magambal sa ngalan. Kung akadto ka sa pista, pero sana nga nagasimba ka da sa ilang nga patron. Pero bala sang time ni Moses nga pagpanaog ya sa Mount Sinai. Pagla panaog ya, ang mga Israelites nagsimba na sa amo na subong. History repeat itself. Amo na siya. Okay? So hindi maayo sa isa Kristohanon nga maglagaw sa pista. Highlight. O sa pista na lang gid, no? Galagaw ra pero galagaw ra sa una pastor tapos na pista. Lang pagkabuwas. Pagkabuwas. Kaya baratong baratong balaklan basta pagkabuwas lang mga 1 week na before after matapos bala. Pang-relief. Ano pa gid? Witchcraft. Sino pa din nga pang barang? Kadto sa albularyo. Surwano. Mga ano man da nga mga magic. Black magic, loy-loy-a. No? So mo siyang witchcraft. No? Actually, according na Sister Pastor, in witchcraft ngayon halin ni siya sa mga anghel kuno nga nagkuan. Halin ni siya sa mga anghel nga nagintagbong dribla sa duta. Ato ba lang amo na nga hindi gustong Ginoo tungod halin ni siya sa mga anghel nga tagbong nis duta. Upod ni Satan. May mga magic. So yung pagdudluan sila, ang mga tao pagdudluan sa mga ininga mga anghel sa mga magic. Ano pagid? Hatred. Kadumot. Hindi ka akig kundi kadumot. Lain ang akig, lain po ng kadumot. Maghambal tang hatred meaning kadumot, ara balang riglawig na balang ambot nga. Gadumot ko na bala sa iya. No? Pasaylon ta ka pero hindi ko pagkalimtan. That is hatred. Hindi na maayo nga may kadumot kita sa isa kag isa. No? Hindi na maayo nga may kitungod kung may kadumot kita, ang conflict, ang inding sina, may division. Amo di karon follow up di. Kaktugal sa tawag nga division. Ano pagid? Variance pag divided by division.
Mas lain pagid kung ikaw ang ginatugahan sa pagdivision. Diba? There are members, there are Christians nga amon sila ang nagatuga sa tawag nga division. Adri taya kay amon ni ito ta sagwa. So hindi na gusto ang Ginoo. Ano pagid? Emulations or envy and rivalry. Ara ba lang gusto ko ako lang permi, no? Pasikat, no? Hindi pwede nga iba naman. Gusto ko ako lang gidya, no? Hindi gusto magkuha sang nubo nga posisyon. No? Rivalry. Kahisa, no? Nga sila permi ginaopda ni pastor. Nga sila permi ginahimo nga leader ni pastor. Nga siya na permi paborito ni pastor. Siya nga siya permi paborito ni sister. Oh. Amo nang kahisa o rivalry. No? Napagid, wrath. Kaakig. Tuman nga kaakig. Hindi mayo sa Kristohanon nga gamay lang grabe lang makakig. Hindi namin sa Kristohanon nga gamay lang issue domang World War II na dayon. High temp ang mga hot temper. Mga hot temper. Tanang kita may aral na. Pero as Christians, we have to learn, dapat naton kung paano na siya i-control. Paano siya i-minimize. Hindi man nato ma-deny nga may aral kita sina, di ba? Kung magambal ta karon nga way ko na ati. Hypocrite na karon. So tanan kita may aral sina. Pero as Christians, dapat kinala naton kontrolon. No? Kinala naton kontrolon. Hindi natin bagay naton paggustuhan aton kaugalingon nga masakon kita sa mga meaning nga konsumon kita sang kainit. Ang matawag na lust, di ba? Meaning excessive. Ano pagid? Variance, wrath, strife, o bitter sa mga bitter. Ara ba lang bisan hambalan mo sang maayo, pangitaan negatibo. Mga bitter. Amo na tawag nga strife. Bitter kaayo. Sino na, kumbaga, kalabihan na gid sa mga Kristohanon nga wala kasimba, ano? Sino na, maning senaryo. Sino nag-leader, sino nag-speaker? Si amo nga pastor. Pigaw man na. Din sa nagkadto outing, sa amo nga, kapila na mo rin nakakadto. Amo ng bitterness. Diba? Laway mo na sa tingog. Diba? Tinga siya nada. Laway mo na sa tingog. Hindi mo nakabalo. Amo na bitterness. Dukhisa gyapon, no? Sedition, rebellion. Pagpang rebelde. Go against sa wills ng Ginoo kag sa mga programa sang simbahan. Napagid heresies. Amo ni tawag nga marites. Heresies. Envying, kahisa. Murder, pagpamatay. Ano pagid? Drunkenness. Pahubog. No? Pahubog. Ano pagid? Revealing, minimum hambalang revealing, excessive drinking, partying, or wrong behavior. Balang ginauna mo pa ang mga worldly nga kalibutan kisa sa hilikoton sa Ginoo. Ang mga tawag na revealing. And such like of the which I tell you before, as I also have told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So amo na siya ang upod sang lust of the flesh. Kadua, the lust of the eyes. Or, in simple terms, materialism. Mahilig sa mga material. Gusto ko makita ako ng galingon nga nagasuksok na. Gusto ko makita ako ng galingon nga nagasakay sa amo sina. Gusto ko mag-star sa amo ni nga kwan. Gusto ko magdako-dako kong simbahan. Hindi, tanan na, bilugan na. No? Gusto ko magdamo-damo kong libro. Okay na siya. Pero kung himuan mo na siya sa kahisa, hindi na insakto. Now, in Exodus chapter 20 verse 17, thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt covet thy neighbor's wife,
Napagid. Nor his manservant, nor his maidservant, his ox, nor his ass, or anything that is thy neighbor. Meaning, maghambal tang lust of the eyes, amo ni siya ang kahisa sa imo, sa iban nga tao. Tanan nga makita nimo nga nami, nga daw gustuhon mo man, that is lust of the eyes. Okay? Amo na yung katatlong temptation ni Christ tungod abis ang yawa matintaray ang Ginoo sa sa properties ng kalibutan. Okay? So, materialism, tanan gusto, no? Which leads sometimes to envy. Kahisa. Gusto ko amo sini, gusto ko amo sina, dapat amo ko sina, dapat amo sina. So, ang ending, kautang-utang. Ako magutang-utang, may nagbayad, malagyo. Sa muna din namin sa kastuhanon nga magpadala sa lust of the eyes, kailigbon sa mata, kay kung ang ending, kung pasugtan mo ni, madagdag ka sa kautangan. Kung mag-utang ka, magubain mo testimony, malagyo ka, ang ending wala na pautang si mo. Kapag pa sa mga Arab lang, mahilig bala magpa-social, high class. No? Magpa-high class. Gusto ko maupod dito sa ilaya. No? Gusto ko, isa man ko sa ila, one of the ka man. Kung one of the ka man, kung anong ilang lifestyle, sundon mo man. Kung anong ilang panggawi, sundon mo man. Para daw sikat ka man, be. Sama siyang lust of the eyes, meaning nga mangin maayo ka, hindi lang sa panulukan nimo, kag sa panulukan sang iban nga tawo. That is lust of the eyes. Napagid? Okay. In Proverbs chapter 6 verse 5, lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee in their eyelid. So hindi ka magpadadala lang sa kanamion, no? Kumbaga dala ka lang tungod kay nami tan-awon sa mata, no? Tungod kinamian ka, no? Ako kung tutuod lang kung wala si mama, 3 na kabilugbay ko. Diba? Hindi ko yung magkuan, may kuan gina kisa gusto gina. Magbakal-bakal sang mga kuan, mo ning katingalan ko sa gusto mo, tapos pag abot na, duway man. Excessive na kisa. Kumbaga, nadala ka lang sa kapin pa sa mga online shopping subong, di ba? Kanami sa itsura, sa picture, kanami tanawon sa model. No? Pag abot na sa imo, why na? Di ba? Nagbakal ko rilo sa ngon aligad. Pag abot, expectation versus reality. Hindi ko namian. Butang sa balay, nagbakal na bago naman. Tapos naguba naman. Saan naman eh? Balik na lang sa kwan eh. Automatic. 10 years. 10 years na sabla mo? 10 years. 10 years old na. Napaged, in Genesis chapter 3 verse 16, ang munang istorya kung paano gintintar si Eve. First nga atake sang yawa sa iya is the lust of the eyes. No? And when the woman saw that the tree was good for good, and it was pleasant in the eyes, pleasant in the eyes. And the tree to be desired to make one wise. So she took of the fruit of thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. First, natake siya sa lust of the eyes. Followed by, pride of life. Kung basahon ta, and the tree to be desired to make one wise. Una, ginatake siya sa lust of the eyes. Namin tanawon mo. Tapos,
namati siya sa devil nga kung magkaon kasi na, mangin kaangay ka sa Diyos, mangin maalam ka sa Diyos. That is the pride of life. Which led to us sa last naton nga point, which is the pride of life. And the pride of life refers to a sinful attitude of arrogance, self-sufficiency, and boasting in one's achievement or status. Essentially, meaning placing excessive value on worldly things and one's own self-importance or importance, often seen as desire to be recognized and admired above God. Kung tanawon ta ang passage ng una sa mga Bible, kadamo na sa mga history nga na fall into the pride of life. The story of Lazaro kag atong rich man, that is naman ang example sa pride of life. Diba? Wala siya kilala Ginoo tungod kay para sa iya is he is self-sufficient. Diba? Ano pagid? Pharaoh, sometime ni Pharaoh. Diba? That is pride of life. Nga wala niya ginbuyan ang Israelites. Sino pagid? Ano na lang. So this is, in nga passage, siya sa Acts chapter 12, verse 21 to 23. So ini siya nga story, this is about sa kay King Herod Agrippa the First. No? Nga sometime niya, nagpungko sa trono, while suksok sang harianon nga panapton, then naghambal siya sa mga katawhan niya, kag nanamian na niya katawhan, mga tao. Okay? But, anong tabo? No. And the people, verse 22, and the people give a shout saying, it is the voice of God, not a man. And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory. And he was eaten of worm and gave up the ghost. Totoo din siya ng tabo. Okay? Totoo din siya ng tabo. Okay? Pero kung sa medical term, pero according sa history, after niyang tabo, mga pila ka days, mga days after sinang tabo, napatay siya tungod sa infection sa tiyan. So, ang findings ang mga historian, mga parasites sulod niya sa tiyan. Amo na nagkaon sa iya. No? So, tutuod ni siya. So, nga nagamo ni siya, nga ginkaon sang ulod nga buhi pa siya. Tungod, gin-claim niya ang glory nga dapat sa Ginoo. So, as Christians, as pastors, o sino ka man, hindi nami nga i-claim ni mo ang glory nga dapat sa Ginoo. Ara ba lang term ba lang ako na gid ni? No? Way kamo salig sa ako na. Lawig na ko sa ministry, amo niyo lang ko ni. No? Lawig na ko sa ministry, amo ni. Basta mo na, mga pride of life. So, kung di nyo gusto kanon sang mga parasites sa tiyan ninyo, bring back the glory nga nabilong sa Ginoo. Okay? So, pride of life, pride goeth before destruction, and haughty spirit before the fall. Nan. Basta gani may pride, may panikal, ang pride sa Ilonggo. May bugal, hindi na mayong spirito. Hindi na mayong spirito ang nagadominar sina. Ang mga tawag nga haughty spirit, meaning hindi mayong spirito. Kung sa mga tambay pa, hanginon. 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 Nagsaka ng hangin sa ulo. Napagid, in Proverbs chapter 16 verse 5, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Nga, because kung may bugal ka sa imo kabuhi, hindi mo kinahanglan ang Ginoo. You don't need God. You don't need anyone.
Pares to sa story nila sa Rokagatong rich man. Di ba? Hindi niya kailangan ng Ginoo tungod kay damo siya sang property. Hindi niya kailangan ng Ginoo tungod damo siya sang mga servant. Manggaranon siya. Excessive nga pag abuse. Sang power, sang wealth, hasta nga hindi na makilala ang Ginoo. Amo na yung hambal ni King David sa Ginoo. Nga, Lord, kung providean mo ko, no, hindi ko pagpamanggaraw na. Base, kung mag-exist na ako nga manggad, malipatan ta ka. Amo na kisa ang sa kakatabo sa Kristohanon. Di ba? Tungod sa manggad nga nagasulubra, nalipatan na ang Ginoo. Di ba? Ayun duga nga pag ni King David, hindi man ko pagpapigaduha. Kay base mangawat ko, kag mahuyan imo pangalan. So sakto lang, no? Kung may sobrati mas mayo. Kung ang kayang sobra ya, imo na depende naman na sa imo pagtipig sa manggad na ginhatag sa imo. No? Okay? So, conclusion na ta. Dasig lang. No? In conclusion na to, in Proverbs chapter 18, verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Meaning to hate evil, to hate the lust. Okay? Pride and arrogance, an evil way, and froward mouth do I hate. Meaning fear the Lord. No? Love the Lord. No? Napagid, in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, therefore, if any man be in Christ, if any creatures be in Christ, he is a new creature. And all things are passed away. Behold, all things are becoming. Note, ano man yun din, nabutang di is become new. Waay naghambal nga, all things are new. Nga may become. Nga may become. Wala gin butangan pa become, hindi lang wala gin rektan new. Tungod? Tungod kami proseso. So as Christian, di makita mag-judge sa mga fellow Christians naton nga dugay na ni saya nga Kristohanon. Way gyapon bago. Process pa. Aga process pa. Becoming, mahambal ta nga becoming meaning amat-amat. Dugay sa Kristohanon di gyapon kabalo mga muyo. Ga-process pa. Di ato pag-i-judge dayon ang aton fellow Christians because law ay na. Tagaan na ton tsansa. Tagaan tsansa. Tagaan kita tsansa sa Ginoo nga magbago, di ba? Tungod kita dasig ka, tungod kay dasig imo progress, i-down mo ng iban. So kung amo nang aton attitude, ang identity na ma-fall kita gyapon sa pride of life. Tungod kay ang imo nga progress ginagamit nimo as standard sang imo nga pagtan-aw sa aton nga pagtan-aw. So gawa sina gina-judge naton ang iba naton ng mga Kristohanon. Okay? So fear the Lord. Love the Lord, no? Magambal ta nga fear this other term siya sa tawag nga gugma ay kung palanggana ang palanggana naton nga Ginoo, hindi kita maghimo sa mga bagay nga di naton, nga di niya gusto sa aton. No? Okay. Questions? May madugang pa kita? Okay, sakto gid. 10:05. Okay. Any questions? Madugang. So, ang aton topic subong is about the three categories of sin which is makita sa 1 John chapter 2 verse 16. So, sa nambalagi na, so in this world, damo kita types ang sala, no? Damo types of sin, but in 1 John chapter 2 verse 16, these sins are only categorized by three category of sins. No? They are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay? So, mga tatlo lang tungod in cross-reference ko na siya during sa temptation ni Christ sa wilderness after sang iya nga 40 days of fasting. First temptation sa iya, kagutom. Ang naging sa mga Kristohanon na magsimba tungod kay
sagad ng pangita sa mga kinawadon. Diba? Next, the lust of the eyes, no? Kahisa, materialistic, no? Materialistic. The pride of life, amo ni ang bugal sa kabuhi nga dapat ako na da. No? Dapat ako na da. Dapat din na siya. So that is the pride of life. Okay? Kung wala na questions, mag-tindo kita. Pangmayo kita. Ginoo ni nga tion Lord palapit kita, no? Nagpalapit kami Lord sa imo Ginoo nga pasalamat Lord sang imo kaayo sa amon nga kabuhi Ginoo. Kaayo sa imo kaayo nimo sa amon nga kabuhi Lord. Salamat sa ning bag-ong adlaw kag bag-ong kabuhi Lord nga gindugang mo sa amon Lord. Naka-fellowship kami sa imo, naka-fellowship kami sa amon mga kauturan. Kag salamat sa paggiya mo sa amon Ginoo. Samtang pakadto kami Ginoo. Lord, salamat man Lord sa mga pulong hatag mo sa amon Ginoo pagi sa imong Sunday school Ginoo. Pangabay ko Lord, pangabay kami nga itong mga pulong di lang magalabay sa amon pamatin-an Lord, kundi Lord hawiran namon Lord, ma-apply namon sa amon kabuhi nga ang bugal sang kabuhi, ang mga hindi maayo Lord nga mga buluhaton Lord. Buligi kami Lord nga magkabuhi Lord according sa imong design sa amon Lord. Lord, hindi kami perfect. Eventually, makasala kami. Bisan ano pa namon ka bantay sa amon kaugalingon. But, salamat sa gihapon, Lord, sa imong kaayo nga nagapadayon, nagapatawad sa amon Ginoo. Tutudloy kami, Lord, nga magkabuhi Ginoo. Kay di kami giyahay kami because amulan, Lord, ang paagi, Lord, nga survive kami, Lord, nga palagyo kami, Lord, sa mga hindi mayong elementos ni kalibutan Ginoo. Lord, kinahanglan namon ang imo paggiya sa matag tanan. Kinahanglan namon imong grasya, kinahanglan namon imong kaluoy, favor Lord sa matag tanan. Gitugyan ko man simo Lord ang masunod nga bahin Lord sa pagsimba Ginoo. Nagayo ko Lord upod ka sa amon Ginoo. Because sining hingkuton mangin wala sing kapuslanan kung wala ang imong pasensya, wala ayo pagtando Ginoo. Ginoo ka pangabay man kung ikaw magiya Lord sa mga taong paggamiton nimo Lord sa pulpito, sa worship leader, sa person worship team kung magadala karon sa imong mga pulong. Lord, ubrihamon tagi puso huna Lord, mutsidihan namon ang imong mga mensahe Lord sa amon Ginoo. Ang tanan Lord, ito gyud nga salig, isang lan mo nga mahal in Jesus name we pray. Amen.